Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay DJ Hack. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang anino nito ay mahigit 7-8 metro ang haba at halos 2 metro ang lapad. Parang higanteng halimaw. Nang tuluyan na siyang makapasok sa bulwagan at tumambad ang kanyang katawan, puno siya ng momentum. Halos kasing kapal ng katawan ng matanda ang braso niya. Ang kanyang mukha ay parang isang baka, ang kanyang katawan ay may pulang buhok, at may isang makintab na singsing sa ilong na nakasabit sa pagitan ng kanyang ilong. Sa pagitan ng kanyang paghinga, may mga pagsabog ng puting hininga. Sa oras na ito, mabilis na tumakbo papasok ang isang lalaki na may taas na 2 metro. Bagamat 2 metro ang taas at lapad, ang anino ay kasing liit pa rin ng isang bata sa harap ng isang napakalaking higanti na kayang bumunot ng 7 metro at ang tunay na taas ay higit sa 3 metro. Panginoon ko, nalaman ko na ang hukbo ng 7 prinsesa sa labas ng lungsod ay papalapit sa lungsod. Magalang na sabi ng lalaki. Payag ka bang bumalik? Parang thunderclap ang boses niya, bulong lang, pero parang kapangyarihan ng lahat. Jan, gusto mo bang ipaalam sa akin? Bulong ng lalaki na nakayuko. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaking nakaharap sa baka at sinabing, dahil ang mga tao ay pumunta sa pintuan upang mag-usap, paanong hindi maimbitahan ang bida na magpakita? Okay, pumunta at sabihin sa kanila na pumunta doon. Naiintindihan ko. Magalang na umatras ang alipin. Sa oras na ito, ang bullface boss ay huminga ng mahabang buntong hininga, kailan ba tumawid si Peigo sa angkan ng demonyo at ipinatong sa kanyang leeg para kumusta? Xiaoqi, binigyan mo talaga ng mahabang mukha ang iyong ama. Babae, walang kwenta. Umiling-iling, walang magawa siyang umupo sa gitna ng bulwagan. Ilang saglit pa, na may papalapit na mga yabag at paggalaw sa pintuan, bumangon siya at bahagyang tumangala. Ang ika-7 prinsesa, na sinamahan ng kanyang entourage, ay mabilis na dumating. Dumating ang 7 prinsesa. Sa isang malakas na sigaw, formal ding humakbang ang 7 prinsesa sa hagdan at pumunta sa bulwagan. Tingnan mo ang iyong ama. Pagpasok sa silid, agad na lumuhad ang 7 prinsesa at gumagalang. Hindi nagsalita si Peigo. Malamig niyang tinignan ang anak na nakaluhod sa harapan niya. Saglit na hindi mawala ang galit niya. Payag ka bang bumalik? I'm afraid you don't need 17 orders to recall you. I'm afraid you're still dashing outside. You don't see me as a father. Sabihin sa pinuno ng pamilya na ang multo na si Zun ng Magic Cloud Ghost Town ay aksidenteng napatay. Magulo ang sitwasyon. Kailangang italaga ng 7 prinsesa ang kanilang sarili sa labas para sa kaligtasan. Oo, kasama itong private transfer, para din sa kaligtasan ng prinsesa. Total, ang taong pumatay sa lungsod ay laging nasa tabi namin. Mabilis na ibinaba ng 2 alipin ang kanilang mga ulo at nagpaliwanag para sa kanilang Panginoon. Gayunpaman, sa sandaling magsalita sila, tinatangay sila ng malakas na hangin ilang metro ang layo, at pagkatapos ay nahulog sila ng husto sa lupa. Isang subo ng dugo ang direktang bumulwak mula sa kanilang mga bibig. Bakit, sa tingin ba ninyong 2 alipin ng aso ay matanda na si Pei? Hindi lang bulag, kundi masama rin ang utak. Well, kahit na kayong 2 hayop ay makalusot, nais kong itanong sa iyo, pagkatapos ng iyong follow-up na kaligtasan, palagi kang lumalayo sa lalaking iyon bakit, hindi mo alam na ikaw pala noon. Ang mas nakakatawa ay kailangan mong tulungan ang mga asong babae kapag ang Aaron ay nakulong sa lungsod. Parehong nagulat dito ang 2 katulong at ang 7 prinsesa. Ang pagpapadala ng mga tropa upang tulungan si Han Sanyi ay isang lihim na bagay. Sa teoryang imposibleng malaman ng mga tagalabas. Lalo na sa pagbabalik mula sa operasyong ito.
Bumalik din sila kasama ang kanilang mga sarili at iba pa. Sa makatuwid, walang saysay na alam na ng may-ari ng bahay. Mahirap ba? Sinadya sila ni Master, magpadala ka ng tropa para tulungan si Han Sanchen, nagbibiro ka ba? Matapang na nagkunwaring tumawa ang isa sa mga katulong. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang mga salita, si Peigo ay tumitig sa kanya ng malamig na may isang pares ng mga mata, panlinlang ang Panginoon ng bahay. Alam mo ba na ito ay isang malaking krimen? Agad na isinara ng reteno ang kanyang bibig at ibinaba ang kanyang ulo. Hindi siya naglakas loob na magsalita. Oo, nagpadala nga ako ng tropa para tulungan si Aaron ng palihim. Sa sandaling ito, biglang tumayo ang ikapitong prinsesa at tumingin kay Peigo. Pero paano naman iyon? Gusto ko lang tumulong sa pamilya Pei, kahit na pinatay niya ang multo na si Zun ng Magic Cloud Ghost Town. Ama, huwag kalimutan na ang layunin namin ng pagsuporta sa Magic Cloud Ghost na si Zun ay upang labanan ang pagbagsak ng lungsod, kaaway ng kalaban, kaibigan di ba? Tapos biglang ngumiti ang pitong prinsesa. Pangalawa, para sa tatay mo rin ang ginawa ng bata, ako. Medyo natigilan at medyo nagalit si Peigo, dahil halatang naghahanap ng dahilan ang kanyang anak, ngunit sa kabaligtaran, alam ng kanyang anak na hindi dapat siya ang uri ng tao na nagtutulak sa responsibilidad hanggang ngayon. Sa pag-iisip nito, inalis niya ang kanyang galit, tumingin sa pitong prinsesa at sinabi, ano ang kinalaman nito sa akin? Sinabi lang ng anak ko na pinakasalan ng tatay ko ang anak ko sa multo na si Zun. Naniniwala ako na hindi lang ito para labanan ang bumagsak na lungsod. Sa madaling salita, ang tunay na layunin ng pakikipaglaban sa bumagsak na lungsod ay alisin ang mga hadlang sa harap ng Tao family, para mabuksan ang daan tungo sa paglago ng Tao family. Tama ba? Hindi ito tinutulan ni Peigo. Ang pamilya Tao ay palaging may mga ambisyon. Lalo na nitong mga nakaraang taon, sa paglaki ng kanilang anak na si Peiho at sa pagsikat ng mga anak ng pamilyang Pei, ang mga ambisyon ni Peigo ay talagang mas hilig kumilos. Sa makatuwid, sa kontekstong ito, kung ang mga puwersa ng Tao ay nababahala, ang pagbagsak na ito sa lungsod ay parang isang may ngipin na patpat na matatagpuan sa harap ng labasan ng mga puwersa ng Tao patungo sa Fuhai City, na nakatusok sa kanilang mga bibig, na nagpapabagabag sa kanila, natutulog at kumakain. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit handa si Peigo na pakasalan ang isang anak na babae para sa isang Aaron. Patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato, hindi lamang patayin si Aaron upang ipaghiganti ang kanyang anak, ngunit maghanda din para sa pagbunot sa nahulog na lungsod. So ano? Mahinahong sabi ni Peigo. Napangiti ang ikapitong prinsesa, binuhat ni Han Sanchen ang lungsod para sa iyo. Ngayon ang kanyang anak na babae ay pala kaibigan sa kanya. Hindi ba nag-aalala ang iyong ama tungkol dito ng sabay-sabay? Nang marinig niya ito, maliwanag na nagliwanag ang mga mata ni Peigo, na may katuturan. Ngunit nang naisip niya ito, hindi siya nakaramdam ng pang-aalipusta, pinukaw niya ang aking anak sa pamamagitan ng Aaron, at sinaktan ang hukbo ni Pijayuan. Ano ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng lungsod? Kailangan ko rin siyang hilahin palabas. Ama ko, may mga taong pwede lang maging kaibigan, hindi kaaway, lalo na si Han Sanchen. Sabi ni Princess Seven, Xiaoqi, nagtuturo ka bang gumawa ng mga bagay para sa iyong ama? Reklamo ni Peigo. Ang aking anak na babae ay hindi manggahas, ngunit bakit si Han Sanchen? Ang aking anak na babae ay nakipag-ugnayan sa kanya. Kabilang sa mga ito, nasaksihan niya ang pagkawasak ng bumagsak na lungsod at ang Magic Cloud Ghost City sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sabi ni Princess Seven. Nang marinig ito, bahagyang nabawasan muli ang galit ni Peigo. Kung gusto mong pag-usapan ang batang ito, talagang nagulat ako. Ang aksidenteng pagkamatay ni Guizhen. Akala ko noon ay nakaugalian na ni Guizhen na dominahin ang mundo at napabayan ang pagsasanay ng martial arts, pero parang hindi naman sa unang laban. Si Zuyan Shua, ang pinuno ng bumagsak na lungsod, ay isang cutting edge. Bagamat siya ay isang batang lalaki, siya ay puno ng enerhiya. Ang mabilis na paglago ng nahulog na lungsod sa loob lamang ng ilang taon ay maaari ring patunayan ang kanyang talento. Narinig ko rin na maraming eksperto sa bumagsak na lungsod, ngunit gayunpaman, pinatay din nito ang Aaron. Nakakabigla ito, ngunit napapabuntong hininga din ang mga tao na ang Aaron ay tila talagang hindi simple. My father, you are well informed. My daughter ventured to ask, you are now the overlord of the soul power,
But can you accomplish this feat in the city if you left alone or lead 10,000 soldiers? Medyo nanginginig na tanong ng ikapitong prinsesa. Nang marinig ang tanong na ito, halatang nakasimangot si Peigo at medyo galit. Kung tutuusin, hindi naman siya sineseryoso ng kanyang mga sinabi, ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, biglang naramdaman ni Peigo na ito ay isang mahusay na tanong, pangunahan ng hukbo para sa 10,000, makuha ang lungsod. Matagal na nag-isip si Peigo, at biglang lumabas sa kanyang bibig ang pagngisi, may tiwala ako, ngunit aminin ko na hindi ako sigurado, dapat ito ay batay sa libu-libong eksperto sa lungsod at halos 100,000 tropa. Tanong ulit ng ikapitong prinsesa, napakaraming sundalo at eksperto sa lungsod. Nagulat si Peigo, my father, my daughter dare not deceive me, nor dare she excuse me. Tama, nang marinig ni Peigo ang kanyang mga salita, direktang hinampes niya ang mesa. Ang Zuyanshuan na ito ay napaka-ambisyosa sa murang edad kaya't itinatago niya ang gayong lakas sa lungsod. Ano ang gusto niyang gawin? Ang tatay ko, hindi ko alam kung ano ang gusto niyang gawin, ang alam lang ng anak ko na kung papayagan si Zuyanshuan na magtagal sa hinaharap, magiging toothstick na lang siya sa ating imahinasyon, natatakot akong maging siya, isang bato na humaharang sa akin palabas ng lungsod ng Fuhay, sabi ni Princess Seven. Biglang tumingin si Peigo sa pitong prinsesa, at ang mga salita ng kanyang anak na babae ay hindi makatwiran, ang ganitong mga alalahanin ay umiiral. So what's wrong with my daughter and Aaron against them? May naisip bang tanong ang tatay ko? Biglang sabi ng ikapitong prinsesa na may pagmamalaki ng ngiti, bahagyang sumimangot si Peigo. Ngunit halatang bumuti ang kanyang ugali, parang may naisip siya. You mean, storytelling channel sa YouTube? Ngumiti ang ikapitong prinsesa, tama para sa iyong ama na ipaghiganti si Peiho. Ngunit mabuti rin para sa ating pamilyang Pei na makiisa sa Aaron upang sirain ang taglagas na ito. Higit sa lahat, malapit ako kay Hansan. Kung isang araw sa hinaharap, kapag ang pamilya Pei at Hansan Chen ay magkaaway at hindi na matatapos ang kanilang pag-aaway, ang relasyon sa pagitan nila ng kanilang anak na babae, ang kabaitan ng unang digmaang pandaigdig sa lungsod, ay maaaring isang susi upang mabuksan ang ating kapwa pasasalamat at sama ng loob, hindi ba? Malamig na ngumiti si Peigo, ibig mong sabihin, sa pagitan ng pamilya Pei at Aaron, matatalo ang aking pamilyang Pei. Kung gayon kailangan kong magmakaawa para sa relasyon sa iyo at sa kanya. Ama ko, alam kong malayo na ang mararating ko. Ang pamilya Pei ay may matagal ng pundasyon at kasing tatag ng Mount Tai. Ngunit mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang walang hanggan. At saka, pagkatapos mong talagang makilala si Hansan Chen, malalaman mo na ang iyong anak na babae ay hindi walang laman. Siyempre, inaamin ko na ito ang pinakamasamang resulta. Si Peigo ay ambisyoso, ngunit ang mga salita ng kanyang anak na babae ay hindi makatwiran. Tumanggo siya at nagtanong, ano ang pinakamagandang resulta? Bagaman ang pagkamatay ni Guizhen ay nagdulot sa amin ng isang makapangyarihang miyembro, si Guizhen ay matanda at matigas ang ulo. Nakakalungkot na mamatay, ngunit hindi gaanong saysay ang hindi mamatay. As soon as he dies, his daughter just don't have to marry. Doon sa waiting room, her daughter ventured to ask, how beautiful her daughter. Kailangan mo pa bang sabihin ang pangalan ng pito mong prinsesa sa pamilya ni Pei? Mahinahong sagot ni Peigo. Paano kung ang aking anak na babae ay mapalad na makakuha ng pabor ng Aaron sa hinaharap? Sabi ni Princess Seven. Agad na sinamantala ng dalawang utusan ang pagkakataon, Panginoon, napakabangis ni Hansan Chen. Nakita namin siya ng aming mga mata. Kahit na oras na para sa lakayin ng libu-libong tropa ang lungsod, hindi siya nagmamadali, at ang laban halos mabali ang pagitan ng kanyang mga kamay. Kung makuha ng pamilyang Pei ang Tigre General na ito, malapit na itong mangibabaw sa angkan ng demonyo. Oo. Aking Panginoon, si Hansan Chen ay talagang dumating sa mundo na parang isang demonyong Diyos. Kung makuha natin siya, ito ay magiging isang mahusay na layunin. Nang marinig ang mga salita ng dalawang alipin, hindi natin nagsipego. Ang aking ama, ang hukbong Peiho at PJ Yuan ay sunod-sunod na natalo. May pagdududa ka pa ba tungkol sa lakas ng Aaron? Dagdag pa ng ikapitong prinsesa. Natahimik si Peigo. Maya-maya, tumanggo siya ng mariin. Ang kanilang sinabi ay hindi makatwiran. Si Peiho ang kanyang pinakamahalagang anak. Ang kanyang kakayahan at potensyal ang susi sa kanyang desisyon na isakatuparan ang kanyang ambisyon.
Maaaring saktan ng isang tao ang kanyang anak, na natural na isang masamang bagay na nagpapagalit sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, kung ang taong ito ay maaaring maging kanyang kanang kamay, o kahit kalahating anak na lalaki, hindi ba ang pamilya Pei ay magiging tulad ng pagdaragdag ng mga pakpak sa tigre? Ngunit nang maisip niyang ito ay magagawa, biglang may amoy dugo mula sa labas. Halos mawalan ng ulirat at naiinis ang mga tumutusok. Ha. Isang medyo malungkot na ngiti ang sumunod. Lumingon sa likod ang ilang tao sa hall. Sa oras na ito, 5 madilim na anino lamang ang dahan-daang lumabas mula sa labas. Oo, 4 silang anino. Ang nakikita sa ilalim ng liwanag ng buwan at apoy ng kandila ay 4 na anino pa rin. Mukha silang mga multo at multo. Mukha silang madilim at kakilakilabot. Nakabalot ng itim ang pinuno. Bagamat may nakapulupot na sombrero sa ulo niya. Wala sa sombrero, wala itong laman na parang nakatakip sa kanyang ulo. Nang makita ang lalaking ito, halatang nawala ang ekspresyon sa mukha ni Peigo, nakaka-stabilize lang, kapalit ng putok ng pagbabantay at malalim na pagsimangot. Bahagyang umubo si Peigo, sinulyapan ng 7 prinsesa at ang 2 utusan, at sinenyasan silang huwag magsalita. Nang maglaon, si Peigo ay nagbigay ng isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, tumingin sa madilim na anino ng pinunong pumasok, at nagsabi, "Darating, hindi ko naman ginulo ang pamilya Pei, di ba?" Madilim na ngumiti ang madilim na anino, at biglang bumagsak ang temperatura ng buong bulwagan. Kumunat ang noo ng ika-7 prinsesa. Ama, siya nga, nagmamadaling binigyan siya ni Peigo ng tingin para tumahimik. Pagkatapos ay ngumiti siya. Panginoon ng kamatayan, nandito ka na sa wakas. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!